Okay, start po tayo ngayon. Magandang umaga, magandang tanghali po sa bawat isa. Bigyan tayo ng konting pagkakataon ulit na magmensahe at nag-message, naghumingi ng mga opinion. Patuloy sila na naghihintay. Humingi po ako ng kapatawaran po sa inyo. Hindi ako masyado continuous gumagawa minsan ng mga mensahe. May mga pagkakataon po talaga na hindi tayo vlogger, kundi bibigay tayo ng mensahe na mayroong pagkakataon. Mahirap po ang tulad po rin iba na talaga expert po sila. Salamat pa rin sa Diyos dahil patuloy tayo na nandito at mayroon na naman ulit na humingi po ng advice. And sabi po niya dito sa sulat niya, kapatid na Alan, paano po ko pagpapalain ng tagal ko na sa pananampalataya? Sabi niya po, tagal na po daw siya nananampalataya, hindi pa daw siya pinagpapala hanggang ngayon. Nahihirapan din po siya. Okay, yun po ang kanyang gustong ingi po niya ng advice sa atin, no? Ganito po yan, kapatid. Sa ganyang bagay, marahil sa mga nakikinig ngayon, nawa, depende po sa mga pananaw. Pero sa akin po bilang nananampalataya, ay mayroon pong nais ng Panginoon na tayo pagpalain. Although, sasabihin ko sa iyo, kapatid, pinagpala ka na ng Panginoon. Napakalaking regalo na nabubuhay ka pa dito sa mundo. Although wala ka mong pera, wala kang lahat ng mga pangailangan, napakabuti ng Diyos sa iyong buhay. Alam mo kung bakit? Dahil wala ka sa ospital na buwan-buwan, araw-araw na naghanap ka ng panggastos. Yan, yung mga isipin mo dapat. Huwag kang nagde-depend sa mga materialis na bagay na gusto mo makamit. Kasi ang pagpapala ng Panginoon gusto mo makamtan ay depende sa yung ginagawa. Marami po mga Krisyano, sinabi mo Krisyano ka, naniniwala ka nga may Diyos, ba't di ka nakakatanggap ng papala? Kadalasan po sa mga Krisyano ngayon, kahit alam nila na may Diyos, kadalasan parang wala ng Diyos kasi di po nila nakakamit yung gantimpala. Depende po yan sa pag-ugali ng Panginoon na binibigyan gantimpala sa mga taong humingi sa Kanya. Hindi po madamot ang Panginoon. Bibigyan kita ng sample. Kung bibigyan kita ng pera, kung lasinggero ka naman, bibigyan pa kita. Ayaw ng Panginoon na pagpalain ka dahil sa mga bagay pagpapala ay sinisira mo, hindi ayon sa Kanyang kalooban. Depende po sa paggawa po ng biyaya ng Panginoon sa iyong buhay kung gagamitin mo sa tama. Marami pong mga bagay na ayaw ng Panginoon sa atin, kahit piling natin wala ng Panginoon, parang ayaw natin lumapit. Doon po tayo nagkakamali. Di po tayo pinagpapala ng Panginoon dahil double bleed po tayo. Ano ibig ko sabihin double bleed? Mabuti ka sa linggo lang, sa 6 na araw, iba na yung ugali mo. Mga ganun. Nangyayari po yan. Kadalasan po yan. Di ko kinakaya yan, naranasan ko po yan. Di ko po kinakaya sabihin po yan dahil nangyayari. Pero nung nakita ko po yan, iniwasan ko po. Hindi po ako nagmamalinis. Yun po totoo. Kaya pinagpapala ko ng Panginoon sa kapanahonan ito, although di man ako mayaman, pinagpapala ko ng Panginoon sa kalusugan. At least nakakangiti. Araw-araw, kahit paano nakakaharap na confidence sa buhay, mga ganun. Hindi nagmamayabang, mga ganun. Ganun ang pagpapala ng Panginoon. May mga nagbibigay, hindi mo na namamalayan, na doon kumikilos sa Panginoon, basta gumagawa lang. Basta gumagawa ka ng tama, pagpapalain ka ng Panginoon. Yan ang tandaan mo, kapatid. Lagi mo tandaan, tanggalin mo ang sama ng loob, yung ang pumipigil siya kahit mayroong pananampalataya sa buhay. Doon ang dadali ang
ang biyaya ng Panginoon sa iyong buhay kung lagi kang napapakumbaba. Lagi mong isipin, huwag kang umasa sa mga kaibigan. Yan lang ay mga problema lamang na pagpapalain ka. Huwag mong sa mga kapatid, mga ganon. Huwag kang nagdedepende doon. Meron din sila mga pamilya. Lagi mong isipin yun. Pag tinulungan ka, ay huwag mo na maipapasan. Mga sa kadalasan po yung mga tinutulungan, pinapapasad pa sa mga tumutulong. Mali po yun. Mayroon din silang mga buhay din. Huwag yung samantalang yung mga ganon. Kaya sila nagsasawa din. Kaya di ka pinagpapala kasi yung attitude mo mali. Kaya di ka pinagpapala. Kaya hindi ka makalayo-layo. Ganun pa rin ang buhay mo, kapatid. Ayusin mo yung buhay mo. Gusto ka pagpala ng Panginoon, lumabang ka ng patas. Yun lang ang masasabi ko sa iyo, kapatid. Gawin mo ang pinapagawa ng Panginoon. Pag nagawa mo yon, nung gusto ng Panginoon, ano ba yung gusto ng Panginoon? Mahalin mo lang ang ayaw sa iyo ng ibang tao. Mahalin mo sila kahit di ka nila mahal. Yun lang advice ko sa iyo. At ano mang mangyari, hindi ka papabayaan ng Panginoon kung tama yung ginagawa mo. Hanggang dito na lang, kaibigan, kapatid, sister. God bless you.